Okay, simulan natin sa pinakadramatikong claim. April 2015, isang lalaki, si Narciso Olalo, nag-post ng dalawang nakakagulat na babala sa social media. Makikita nyo dito sa timeline yung mga petsa ng hula niya at yung mismong araw na yumanig ang isang 7.8 magnitude na lindol sa Nepal. Grabe. 23. Imagine nyo yan. Yun yung bilang ng mga araw bago pa man mangyari yung lindol na ilabas niya na yung unang babala 23 days in advance. At ito mismo yung mga salitang ginamit niya sa unang babala. Sobrang linaw, di ba? Direkta at, nakakakilabot. So ang malaking tanong ngayon, sino ba talaga tong si Narciso Olalo at paano niya nasabi to? Ilang linggo bago pa man mangyari ang trahedya. Para masagot yan, kailangan nating kilalanin kung sino ba talaga siya. So let's dive in. Ito yung kwento ng tinatawag na mensahero. Okay, so ito yung interesting. Hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta. Ayon mismo sa kanya, ang Diyos daw ang nagbigay sa kanya ng pangalang calling. Bakit calling? Kasi raw, kapag may mensahe ang Diyos para sa mga tao, siya yung tinatawagan para ihatid yun. Gets? Para kay Olalo, malinaw na malinaw ang pagkakaiba. Talagang dinidifferentiate niya ang sarili niya. Sinasabi niya, siya raw ay isang instrumento lang, hindi siya kumukuha ng pera o naniningil. Ginagawa niya to bilang depensa laban sa mga tinatawag niyang bulaang propeta, yung mga gumagamit daw ng pananampalataya para lang sa pera. So, bukod sa pagiging calling, ano pa ba ang mga sinasabi niyang kakayahan? Well, may 3 raw na banal na kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya. Okay, so ayon sa mga source natin, ito raw yung 3 utos o kapangyarihan na binigay sa kanya. Una, magpagaling at mangaral, pero dapat libre, walang bayad. Pangalawa, yung tinatawag na power of mind. Ano to? Yung kakayahan daw niya makita yung buong kwento ng buhay at mga kasalanan ng isang tao. At pangatlo, syempre, yung kakayahang makita ang future, mahulaan ng mga paparating na trahedya. Ito raw yung pundasyon ng lahat. Okay, so mula sa pagpapaliwanag ng mga kakayahan niya, punta naman tayo sa isang mas, sabihin nating, intense na bahagi. Papasok tayo ngayon sa isang pangitin na siyang pinaka-core ng mensahe niya. September 12, 2022. Dito isinalaysay ni Olalo ang isang grabe nakakakilabot na vision. Isang dambuhalang baha raw yung bigla na lang lumitaw. Ang nakakatakot, walang ulan, walang warning, payapa yung langit, bigla na lang nandyan na. Isang malinaw na pangyayari ng paghuhukom. At sa loob daw ng pangitain na yun, may isang boses na nagsalita. At ang mensahe, walang awa. Sabi, walang paraan para tumakbo. Walang lugar para magtago. Ang implication, isang paghuhukom na hindi mo matatakasan kahit sino ka pa. So, bakit nangyayari to? Anong purpose? Well, may layunin daw yung paghuhukom na to. Ayon sa mensahe, ito raw ay para sirain ang pride, yung kayabangan ng mga taong umaasa lang sa sarili nilang lakas at gawa. At dito napapasok yung pinaka-central message ng buong vision. Isang paalala. Tandaan, walang gawa ng tao sa mundong ito ang makakatayo laban sa kapangyarihan ng Diyos. Walang technology, walang yaman, walang posisyon. Lahat yan, walang-wala raw, laban sa kapangyarihan ng Diyos. Pero, teka, sa gitna ng lahat ng yon, may ipinakitang pag-asa sa dulo ng vision. Kasi si Olalo mismo, naligtas. Sabi raw ng Diyos sa kanya, inilihis ko ang baha mula sa iyong kinatatayuan. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagligtas sa iyo. So ipinapakita rin dito na ang parehong kapangyarihang humuhusga ay siya ring nagliligtas sa mga may pananampalataya. Okay, so may mga hula, may mga pangakitan, pero ano ba talaga ang pinupunto ng lahat nito? Ano ba yung so what? Kumbaga, ano yung huling mensahe para sa ating lahat? So, eto na yung buod ng mga instructions, kumbaga. Unang-una, ayaw daw ng Diyos sa pananampalatayang may kondisyon. Yung tipong maniniwala lang ako kung bibigyan mo ako nito. Pangalawa, hindi raw kailangan ng isang partikular na relihiyon para maligtas. At pangatlo, 3 bagay lang daw ang kailangan. Magsisi sa kasalanan, baguhin ang buhay, at magkaroon ng tunay at matinding pananampalataya sa Kanya. At habang patapos na tayo, may isang huling tanong. Para sa mga taong tulad ni Olalo, yung mga naghahatid ng mensahe, ano kaya yung final instruction para sa kanila? At ito raw yung sagot.
Ang huling tagubilin sa mensahero, sabi, "Mapalad ang mga taong naniwala sa iyo. Para sa mga hindi naniwala, ipaubaya mo silang lahat sa akin at ako na ang bahala." Isang utos na nagpapakita ng bigat ng paniniwala at pag-aalinlangan at iniiwan ang huling paghuhusga sa kanya. Isang paalala na, nag-iiwan sa atin ng isang malalim na tanong tungkol sa kung ano nga ba ang pananampalataya.